Haggai 17. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. 18. For the needy shall not always be forgotten, the expectation of the poor shall not perish forever. Verse 19. Arise, O Lord, let not man prevail, let the heathen be judged on thy side. Last verse 20. Put them in the fear, O Lord, that the nation may know themselves to be but men send. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. It's already 10:45 a.m. Tayo po ay magsisimula na sa ating divine service. Inaanyayahan ko na ang lahat na tatayo, mga kapatid. Praise God. Minsan pa, mga kapatid, bigyan natin ang mga papuring gesture ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Ilalangin tayo ng Panginoon sa loob ng isang linggo. Hindi siya nagkulang, mga kapatid. Dapat natin siyang bigyan ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sing the song forever to the Lamb. Take you walk in freedom, if you wear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and take it, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, we will always be. Holy,
lahat sa bahin. Bigyan sa salamat at pagpupuri. Narito po ang iyong mga anak upang purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Dahil ikaw po ay mabuti sa aming mga buhay. Iligtas mo kami, iningatan mo kami, pinuprovide mo ang mga pangangailangan. Patuloy kang gumagabay, sumasakdolo sa aming mga pinagdaraanan, nariyan ka. Kaya o Diyos, hayaan mo na sambahin ka ng mga anak, Panginoon, kailangan. Bigyan mo kami ng dalisay na puso, malinis sa kaisipan, puso, na ilugasan ng iyong dugo, patawarin ang aming mga sala, at gawin mo kami, kalugod-lugod, karapat-dapat sa iyong harapan, sa aming pagsamba, Panginoon, at walahati ka nawa sa bawat awitan, sa bawat tugtog, Panginoon, kalakpak, pagtaas ng kamay. Nawa ito ay makarating, Panginoon, sa iyo, na makausap iyo, Panginoon, ang pagpupuri na iyong mga anak. Alisin mo ang mga adlang, Panginoon, sa aming mga puso, upang maibigay sa iyo ang karapat-dapat na pagsamba, O Diyos. Gamitin mo bawat at tayo sa libro ng pulpito, gamitin mo bawat bagay ng gawain, may papunta pa lamang ingatan mo, Diyos. Inaalay namin sa iyo, servisyo nito, sa iyong dakila, banal, makapangyarihan ang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bago tayo maupo, mga kapatid, kamayan niyo yung magkabilang katabi at sabihin, pinagpala ka ng Panginoon. Praise God. Sabi nung iba, problema pa nga yung natatanggap ko pero pinagpala ako. Pinagpala ka, mga kapatid, dahil yan sa problema yan para tatagin tayo. Amen? Amen. Kahit ang dami yan nating problema, minsan akala natin hindi na natin kaya, pero kaya pala. Tapos nagiging testimony natin siya pagdating ng Sunday. Di ba, mga kapatid? Amen. Praise God. So, dapat tayo sa ating mga announcement. Praise the Lord. Meron tayong prayer clock, mga kapatid. Prayer clock, nire-remind to every Sunday, pero hindi na natin bibigyan ng kung anong oras kayo nakaschedule. Maglaan tayo ng time. Dapat siguro ang pangalan nito ay prayer time. Kasi mga kapatid, maganda na meron talaga tayong oras para manalangin. May oras tayong mag-browse sa Facebook, mag-check out sa Shopee, makipag-meditation sa katabi, di ba mga kapatid? Gaano lang yung 10 minutes para mag-pray tayo mga kapatid para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga ka-churchmates, mga kapatid, mag-pray natin yung bawat isa. Amen? Amen. Amen. Bible study every Wednesday at 8 p.m. Prayer meeting, Friday, 8 p.m. Children Church, 1 p.m. At sa darating na Saturday, December 6, ang ating pong last na Saturday Children Church for this year. Wala na pong, last na muna yung data. So sa mga nag-following, wala na muna. Okay po. So meron din siyang bakasyon. Pag-bakasyonin din natin yung ating mga mababait at napakatsaga na mga volunteers. Amen. So, last Saturday Children po ito, ngayong taon, Thanksgiving po ito ng mga bata. Ito po ay mag-start by 9 a.m. 9 ba? O, so mga kapatid, pag 9 a.m., darating yung mga bata na 10. Amen! Praise the Lord, wala na silang dadating dito. Mga kapatid, bakit natin sila? Alam mo, 9. Mga 8:30 nandito na sila. Di ba yung maghintay ng konti, huwag naman yung late na sila kasi kawawa naman doon sa mga effort. At saka, hindi kailangan na bago yung damit ng mga bata, pero kahit pa paano yung presentable kasi araw nila yun eh. Amen? Kung tayo nga, nag-dress to wear tayo eh. So, bigyan natin ng mga ayos na pananamit ng ating mga bata sa Sabado. Amen? So, youth service, 4 p.m. Next week, December 13, meron po kayong youth rally, youth revival. Sa patag po tayo. So ito po ay gaganapin sa PBB Church. Start po nito ay 8, I believe. 8:30. Pero 8 mga kapatid, doon na rin kayo kasi medyo maliit ang PBB Church. At ang section 1 ay very ano sila eh? Ang tawag nila? Punctual. Hindi ko alam kasi hindi ako punctual.
So, punctual sila mga kapatid. Kung sinabing 8:30, impunto, may tao man yan o wala. So, magandang practice yun mga kapatid. So, sa ating mga youth, maganda kung 8:30 yung start, 8 a.m., nandun na kayo para may upuan kayo. Kasi pag dumating kayo doon, wala na kayong upuan, hindi kayo, wala talaga, wala na. Amen? So, agahan natin mga kabataan, ito po ay walang registration. Amen? So, attend tayo mga kapatid. At meron pa po pala tayong announcement. Sa mga kananayan, by February, meron po tayong Asia Pacific Ladies Ministry. So, meron pong registration. Tayo po ay Region 1. Luzon ay Region 1. Ang registration po ay 800 pesos. Amen. So, hindi naman ito mandatory, pero kung gusto niyo pong sumama, pwede po kayong magsabi sa akin, kay Sister Wayne, kay Sister Lot, magsabihan tayong lahat ng kapatid para makapagpa-register tayo kasi ito po ay hindi lang pang section, hindi lang ito pang district. Asia Pacific, so may kasama tayong taga Visayas, Mindanao, at galing pa sa ibang bansa. Amen? So may mga Koreana siguro, di ba? Di ba, mga kapatid? Dala tayo mga nanay kung medyo may extra, bulugan na natin as early as now kasi ilan na lang yung slot, I believe. Nag-update na sila. Yung ibang mga churches, madami sila madaming nagpa-register. So, kung meron na tayong extra na budget para dyan, pwede na po tayo magpa-register. And December 14, ang ating pong church anniversary. Praise the Lord. Palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah. 9 years. Salamat sa biyaya at habag ng Panginoon. Amen. Minsan mga kapatid, nag-uusap kami. Kahit si Pastor Maya na nakaraan dito, sinasabi ko sa kanya, alam mo Pastor Maya, ang dami na yung pinagdaanan. Simula sa church doon sa Espiritu, lumipat sa pavilion, hanggang sa wala kaming church, online lang, tapos simbahay, dito pala si Sister Lord, sumunod doon naman pala kung sino na lang yung available na bahay para lang may gawain. At salamat sa Panginoon, tayo ay 3 years na dito. Tama ba, Pastor Paul? 3 years na mga kapatid. Salamat sa provision ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pagka iniisip namin yun mga kapatid, parang grabe, no? Tapos, hirap na hirap tayo magbayad ng 7,000 a month dun sa Spiritu. Tapos, maiiyak-iyak na ako kapag nag-extend na ng konti dun sa pavilion kasi 1.5 per hour. Pero mga kapatid, di mo naman nag-take risk tayo 15K a month. Wala pa yung ating bills. Salamat sa Panginoon, ano? Kaya, malay nyo mga kapatid, di ba? Bigay na lang to sa atin. So, di natin masabi. Either bigay to sa atin, extend natin dyan, o yung buong email na, mapunta na sa atin. Di natin masabi mga kapatid, wala imposible sa Panginoon. Kasi, binibiro-biro ko lang, sabi ko, malay mo, dito tayo, di ba mga kapatid? Kaya walang imposible. Salamat sa Panginoon at 9 years na po ang UPC Upper Room Tabernacle na magkakasama pa rin tayo at patuloy na dadagdagan. Salamat sa biyaya ng ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Amen. Praise God. So, sa hindi pagtatagal, tayo muna ang mga kananayan at mga katatayan dahil magbibigay na tayo ng handful of rice at ang algansya ni Tatay. Maraming salamat po, Panginoon.
Jesus. Amen. Praise the Lord. At I believe maraming pinagpala ang Panginoon sa linggo na to. Amen. Praise God. Sino na maganda mag-testimony? Siguro magpapatuturo na ako. Kasi meron tayong bago, mga kapatid. At pinagpala na siya ng Panginoon. Alam ko nahihiya siya, pero walang dapat ikahiya dahil pinagpala siya ng Panginoon. Tawagin ko si Sister Mia. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Good morning, everyone. Ako po pala si Mia, and third week ko na po dito sa Malabon Church. So, gusto ko mag-testify about sa reason na nangyari sa akin. Pero hindi po dahil sinabi ni JR or sinabi ng mga tao, dahil sa reason na marami po akong bagay na dapat napasalamat kay Lord. Unang-una pa lang po, yung journey ko sa nursing, throughout my fourth year journey po, doon pa lang po sa nakagraduate ako, malaking bagay na po yun sa akin. And, kasi po, may time po kasi na parang na-hospital po ako and na-delayed po ako. And actually po yung nursing po is, hindi ko po talaga siya gusto. Kasi father ko lang po talaga yung may gusto sa akin. Tinigil lang po ako. Yun, tapos, from first year po to third year, parang hindi ko makita yung sarili ko na as a nurse kasi nga po, parang hindi ko nga po siya feel ganun. Tapos, yun nga po, na-hospital ako. Doon ko nalaman na gusto ko pala mag-serve sa mga tao, tumulong, ganun. And pinakita sa akin yan ni God para ma-appreciate ko yung paano mo na maging pasyente, para maging yan po, para nasa ko. Para maano rin, like, ma-experience ko and magkaroon ako na idea once na nag-handle na ako ng mga pasyente. So, yun nga po, and then delayed nga po. And then, nag-summer po ako, and praise God, kasi, natapos ko pa rin po yung, yung fourth year ko ng on-time po. So, nakasabay po ako sa mga kaklase ko po. So, tapos po, dapat po, and then graduate na po ako, then dapat po, hindi na po ako mag-take ng board exam kasi parang nagtatanong po ako sa sarili ko na, na hindi ko kaya, parang kulang pa yung knowledge ko about dun sa lesson namin, gano'n. And then parang 1 month po ata, hindi ako pumasok sa review namin. Kasi wala na po talaga ako like, nawala na po ako ng pag-asa, gano'n. And then, nag-pray ako kay God, na sabi ko, surrender ko na lang sa kanya lahat, kasi alam ko na hindi ko kaya mag-isa. So, yun po, surrender ko kay God yung board exam ko. And kahit alam ko na hindi ko lang pa po yung knowledge ko about it, pero nakapagpapalin ko ako. So, RL ko kaya, congrats sa first November 2025. So, yun po, meron. Congratulations! Congratulations, Sister Mia, at kami ay nagagalak dahil mamaya daw ay magpapabaptize na po siya. Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Nagagalak kami, Sister Mia, dahil maraming anghel na nag-celebrate sa langit dahil nakapag-decide na siya magpapabaptize. Praise the Lord! Amen! Sabi niya nga bisita siya ni Brother JR, pero sabi niya, tumaas sa tuntong dito sa Malabon. Tama yan, tama. Praise God. So, siguro meron din akong tatawagin kasi mukhang bagong-bago yung testimony nito. Tawagin ko Sister Mary Jane. Talagang nakita namin yung slugger na kagabi, kaya nakakatuwa dahil nandito siya, mga kapatid. Praise God, Sister Mary Jane. Talagang bago-bago kasi almost dekada na yata yung testimony. Pero salamat sa Panginoon kasi buhay pa naman ako, diba? Salamat talaga sa Panginoon. Unang-una,
yun, sobrang sinumbong na naman ako nung sa sigmura ko, suka ako ng suka. And hanggang sa nadala ko sa ospital, una bago naman ako dinala sa ospital. Tapos salamat ako sa Panginoon dahil sa mga ginamit niyang kapatiran, mga kananayan. Andiyan si Sister Yoli, Sister Lot, lalo na Sister Lot na talagang hindi ako umiwan. Talagang sobra yung Sister Lot, salamat sa Panginoon dahil nandiyan kayo na kananayan. Tapos Sister Tess, Sister Rosalie, kaya iba pang mga kaninayan na nandiyan na nananalangin. Alam ko naman na kasama kami, bawat isa sa atin na nananalangin sa bawat isa. Salamat. At saka nung dinala ako sa ospital, andun mo talaga yung trigger nung pananakit nung sigmura ko. Dahil talaga namimilipit ako nung nakasakay na ako sa sakyan ni Pastor Paul, Pastor Paul, dahil pinapili po kami sa ospital. Salamat sa Panginoon. Nung dinala po ako sa hospital, nung nakahiga na po ako doon sa bed, nandiyan po ako yung mga doktor, sa binigyan na po ako ng gamot. Pero salamat sa Panginoon nung hindi, kasi yung dati po talaga pag dinadala ako sa hospital, halos yung mga matitinding gamot po talaga ang binibigay sa akin. Pero purihin yung Panginoon dahil kagabi, yung sa pagsusuka lang binigay sa akin, tsaka paracetamol. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil ginamit niya yun na hindi ako mabigyan ng mga malalakas na gamot. At yun lang nawala na yun, hindi na nag-trigger yung sakit ng tiyan ko. Maraming salamat talaga sa Panginoon dahil andyan siya parati na talagang hindi siya nagkulang. Talagang hindi niya ako pinababayaan every time na nagkakasakit ako. Paulit-ulit siya, pero talagang mga katawan natin, dahil siyempre, tao lang tayo. Talagang dumarating sa time na talagang nagkakasakit tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil yun nga, andyan Panginoon na talagang meron niya akong iniwan dahil andyan siya sa tuwing magkakasakit ako, na gumagaling ako. Yun lang talagang malaking blessing sa akin dahil binibigay niyo pa rin pag-aaral niya sa akin. Kaya lahat ng kapurihan talaga yung binabalik ko sa akin. Praise God mga kapatid. Nakakatuwa kagabi yung mga nanay. Panik kami kay Sister Mary Jane. Sabi, kailangan na mainit na tubig. Ang daming mainit na tubig, mga kapatid. Hindi niya alam kung kanina iinumin niya. Yung dalawa ni Sister Lo, yung dalawa ni Sister Tess. Tapos ang dami na namin. Nagpabili pa ako ng Epicacet kasi kami albularyo na hindi ko maintindihan. Pero nakakatuwa mga kapatid dahil nakita ko yung mga nanay talaga tulungan. Diba? Siyempre, gano'n naman talaga, diba mga kapatid? Sila Sister Baby, nandito kami kagabi. Pero salamat sa Panginoon at okay na siya. Meron pa ba mga kapatid? Gusto mo ba salamat sa Panginoon? Praise God. Kung wala na po mga kapatid, dako tayo sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Praise the Lord. Hallelujah.
Sabi nga po sa Psalm chapter 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. All of our praise is to our God, mga kapatid. Kaya lahat na is magpupunin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.
camp natin, Lord willing, section 1, ay on the 3rd week of April. 3rd week of April. So, nung Thursday, galing kami doon sa possible venue ng ating youth camp at medyo mapapalayo ulit tayo. Lalabas na tayo ng Manila. Doon tayo sa Lingayen, Pangasinan. So, maganda na, magkaipon na. 3rd week ng April ang goal natin sana lahat ng youth makasama. Dahil ang muling youth camp ay binata pa kami at dalagan Sister Yordi. Muling youth camp yung 2019 bago kami kasal. Ayan ang muling youth camp. At doon din ginanak sa Lingayen, Pangasinan. Wala noon, nagka-pandemic, hindi na ulit nagka-youth camp, mga kapatid, wala lang conference, walang TS. So, hindi, yung Baguio, 2018 niya po. Hindi, camp ka rin siya. Hindi siya youth camp. Conference siya, conference. So, youth camp, mga kapatid, so may mga ano yan, may mga activities, may sports, at marami pong mga tinatawag ang Panginoon sa mga youth camp. Maraming mga kabataan ang nagbago ang buhay at nagsimula sa youth camp ang kanilang turning point, mga kapatid. So, be excited. At lahat ng youth natin, mga kapatid, ay mag-intend na makasama. Pwede ba sumama ang nanay? Pwede po at tatay, kaso magiging tagaluto. Ganun na yung ano natin ngayon. Dati tayo nag-youth camp eh. Pero ngayon, magsasama po ang mga nanay at tatay, mga tagaluto. Yan. So, napakaganda yan, mga kapatid. So, 3rd week of April, 21 to 23, yung ating tinitingnan na petsa. Monday to Wednesday. Bali magiging 3 days and 3 nights. Mga kapatid, bali Thursday ng umaga ang uwian. Malapit yung sa dagat, mga kapatid, Lingayen, tabing dagat yan. So, pwedeng diretsyo outing, pasyal. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, dapat tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dito tayo sa Isaiah chapter 46, verse 10. Isaiah 46, verse 10. Kung sabi ng Bible, sunat sa verse 9, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa Tagalog, inyong alalahanin ang mga dating bagay na mula sa pagkatakoy Diyos at wala nang iba naman sa akin, ako Diyos, ang walang lalako. Then, na nagpapahayag ng wakas mula sa kasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So, ngayon po umaga, ang mensahe pamagatan natin, sovereignty of God. Sovereignty of God. O ang soberenya ng Diyos. Let's pray. Panginoon, makapangyarihan, salamat, Panginoon, sa iyong salita. Gamitin mo lingkod sa pagtuturo. Kabayan kami ng iyong Santong Espiritu. At ikaw malaya at umilos, makusap sa aking kalagitnaan, Panginoon. Ano po yung maasa sa iyong biyaya. Ito po ang aming dalangin. Basbasan po ang iyong salita ng iyong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Palagpak sa Panginoon. Kamayan mo yung katabi, bago tayo magkaupo. You may be seated in Jesus' name. Amen. So, like iba, no? Praise God. So, 2 weeks ago, mga kapatid, at anniversary na natin. Praise God. So, tayo po ay mag-prepare na for our anniversary. So, ang topic natin ngayong umaga, mga kapatid, sa ating pag-aaral na salita ng Diyos ay ang sovereignty ng Diyos. Ibig sabihin ng sovereignty, mga kapatid, ay ang otoridad ng Panginoon.
Ginagamit ang salitang sovereignty usually sa mga bansa o yung kapangyarihan o otoridad ng isang bansa na o ng gobyerno ng isang bansa na pamahalaan at magdesisyon sa kanyang sariling nasasakupan. So, ang sovereignty madalas narinig natin sa kapangyarihan ng gobyerno. So, ang isang gobyerno ay kinakailangan ng soberenya o kanyang sariling pamamahala o otoridad. Ibig sabihin, pag sinabi natin ang bansang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas ay meron pong soberenya, ibig sabihin nito ay hindi pwedeng pakialaman ng ibang bansa, halimbawa ng United States, kahit ang Estados Unidos o ang Amerika ay makapangyarihan, mayamang bansa, pero dahil tayo ay may sovereignty o soberenya, hindi maaaring makialam si President Donald Trump sa mga desisyon ng ating gobyerno. Of course, mga kapatid ko, diyan ay maalis ang influence ng mga kapangyarihan, mga leaders, at marami pang mga bagay, mga kapatid, na maaaring factor, pero kung mananayuan ang ating soberenya, hindi po pwedeng makialam ang ibang bansa sa ating gobyerno. Kaya gayon din, napadarinig natin ang issue ng soberenya sa ating teritoryo. Ang soberenya, mga kapatid, ng isang gobyerno ay nag-apply lamang sa mga teritoryo na sakop nito. Ibig sabihin, mga kapatid, as long as ang lugar ay sakop ng teritoryo ng halimbawa bansang Pilipinas, ay may kapangyarihan ng ating gobyerno na mamalakad, magdesisyon sa lugar na iyon. Pero labas sa teritoryo ay hindi po pwede na ang gobyerno ay magkaroon ng desisyon o otoridad, mga kapatid. Of course, may mga exception yan. Halimbawa, yung mga embassy. Sa Pilipinas, ang bawat bansa ay may mga embassy o embahada. For example, ang US Embassy ay nandito sa Rojas Boulevard. Itataka ako, mga kapatid, pag nadadaan kami dyan, tayo nakapila. Ano? Ang dami ng pila hanggang sa labas. Siguro mga nag-a-apply at gusto pumunta sa United States, mga kapatid. Dahil ang bansang United States, alam natin, ay first world country at maraming opportunity doon, marami pong pumipila sa embassy ng United States para mag-apply siguro ng visa. Kailangan mo ng visa bago ka makapunta sa ibang bansa. Pero, although ang embassy ay nandiyan sa Maynila, sa loob ng embassy, yan po ay teritoryo ng Amerika. Yung embassy ng bansang yon, sa loob ng embassy, yan po ay teritoryo ng bansang yon. Kaya, yan yung mga exception. Halimbawa, sa ibang bansa naman, halimbawa, sa Malaysia, may embassy doon. Yung embassy ng Malaysia ay teritoryo ng Pilipinas kahit nasa Malaysia siya dahil embassy yun. Kaya halimbawa, may pumunta doon na pastor na nagkakasal, ang kapangyarihan o otoridad ng pastor na magkasal, halimbawa sa atin, sa UPC, pwede lang magkasal ang isang pastor sa Pilipinas. Okay? Kung pastor ako ng UPC at halimbawa nagkakasal ako, hindi ako pwede magkasal sa ibang bansa. Pero pag nasa embassy, pwedeng magkasal ang Pilipinong pastor sa embassy. Dahil technically yung embassy ay Philippine territory. Kaya kung may mga nasa Malaysia, halimbawa ng mga Pilipino, gusto nila magpakasal sa isang Pilipinong pastor, hindi na pwedeng magpakasal basta-basta sa Malaysia. Walang otoridad yung pastor magkasal doon. Then, ang otoridad niya lang within Philippines. Pero pwede siyang ikasal sa embassy. Pag sa embassy, sakop kasi yun ang Philippine territory, mga kapatid. So, ang soberenya ay may kinalaman sa kapangyarihan or independent na otoridad. Ibig sabihin ng independent, hindi ito nakabase o nakadepende sa iba. Ito ay kanyang sariling
otoridad o kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng soberenya. Lahat ay magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Ayan. So, sundan niyo lamang po ako mga kapatid. Dahan-dahan lang tayo. So, ang sovereignty ay may kinalaman sa kalayaan ng pagpapasya at otoridad ng isang makapangyarihan. At ang topic natin ngayong umaga ay patungkol sa sovereignty ng Diyos, mga kapatid ko. Now, kapag ka-Diyos ang pag-uusapan, ay hindi po malilimitahan ang soberenya ng Diyos ng teritoryo. Dahil ang sabi ng Book of Psalms, sa chapter 24, ito ang sabi sa verse 1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at sila nagsisitahan dito. So sabi ng Bible, ang buong mundo, ang buong lupa, the whole earth, ay kanino? It is the Lord's. Ang Panginoon ang may-ari ng buong mundo. Hindi po si... Kilala niyo na. Sabi siya na may-ari ng sanlibutan, mga kapatid. Hindi po yun ang may-ari. Yan po ang may-ari, mga kapatid. Ang may-ari, mga kapatid, ng buong sanlibutan, the whole earth is the Lord's. Sino ba? The fullness thereof. Ang kabuuan, mga kapatid, ng buong sanlibutan ay pagmamay-ari rin ng Diyos. At silang nagsisitahan doon. Lahat ng lumatahan o nakatira dito po sa mundo ay sa Panginoon. Sabi niya sa Ezekiel, ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng Anak ay pagmamayari ko. Ang kaluluwa nagkakasala ay mamamatay. Lahat ay pagmamayari ng Panginoon. Kaya kung pag-uusapan natin ang soberenya ng Diyos, hindi po ito nakalimita sa isang bansa, sa isang lugar, sa isang grupo ng tao. Ito po ay sakop lahat ng tao sa kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. So ang Panginoon ay makapangyarihan at siya po ay may authority na gawin ang gusto niya. Dahil siya ang may-ari ng lahat, siya ang lumalang sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao. Ang Diyos po, mga kapatid ko, bilang may-ari ay meron pong kapangyarihan sa lahat ng bagay. At yun po ay hindi natin tinututulan. Ngunit, pagdating sa usapin ng soberenya ng Diyos, ay meron pong isang aspeto na tila kailangan natin sagutin. At ito ay patungkol sa tinatawag na free will of man o yung kalayaan ng tao na magpasya. Everybody say free will. Kung ang Diyos ay sovereign, kung ang Diyos ay may authority sa lahat ng bagay, ang magiging tanong ng marami ay, meron ba tayong free will? Ang tao ba ay may kapangyarihan o may karapatang magdesisyon sa ating sarili? Dahil, mga kapatid ko, merong mga nagsasabi na kung ang Diyos ay sovereign, ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay itinakda na ng Diyos. Lahat ng mangyayari ay tinakda na ng Diyos. At yan po, mga kapatid, ang sabi sa isang confession ng isang grupo, yung Westminster Confession, na sinusunod ng maraming mga grupo, mga Kristiyano ng ibang denominasyon. Halimbawa, Baptist, Presbyterian, Reform. Ang kanilang doktrina ay halaw, mga kapatid, sa Westminster Confession. At sabi doon, mga kapatid, God is sovereign
has dominion over all things, including nature, history, human affairs, ordaining all events from eternity. So sabi sa doktrina ito, mga kapatid, ang Diyos daw ay mayroong otoridad at kontrol sa lahat ng bagay, maging kalikasan, maging history, lahat ng events sa human history, pati ang human affairs, lahat ng nangyari, pati ang sinod mo ngayong umaga, itinakda na yan ng Diyos. Kung ikaw ay nakakulay puti ngayong umaga, hindi ka nakaputi dahil lang pinagpasyahan mo, kundi itinakda ng Diyos na magsuot ka ng puti ngayon. At kung meron akong dice dito, mga kapatid, at aking nirolyo ang dice, kung ano man ang lalabas na number, ay itinakda rin ng Diyos. Lahat ng punang bagay ay itinakda ng Diyos na maganap. Now, tayo mga Pilipino, meron tayong version yan, pero usually, hindi natin ito ina-associate sa Diyos, at ang tawag natin dyan ay tadhana, mga kapatid, nakatadhana. Naniniwala ba kayo sa tadhana? Nakatadhana sa isa't isa, sabi nila. Ang mga Pilipino, meron tayong ganyang kaisipan na tadhana. At hindi necessarily na ina-associate sa Diyos na bisa na rin natin nakatadhana na yung mangyari. Nakatadhana na makilala mo yung asawa mo. Papayag ka ba na itinadhana na talaga? Ibig sabihin, pag nakatadhana, wala kang magagawa. Tama? Wala kang choice. Nakatadhana eh. Talagang itinakda na iyon ang mangyayari. Now, gano'n ang idea ng marami ng soberenya ng Diyos. Itinakda na ng Diyos ang mangyayari. Lahat ng event, mga kapatid, sa kalikasan, kung lumindol, kung bumagyo, kung magkaroon ng pagputok ng bulkan, yan ay itinakda ng Diyos. Lahat ng event sa history, ibig sabihin, pati ang pagpapasya ng tao, ay itinakda ng Diyos. Ibig sabihin, pati si Adan at si Eva, ang kanilang ginawa ay itinakda na ng Diyos. Para raw ito ma-reveal sa buong universe ang biyaya ng Diyos, kaya itinakda ng Diyos na si Eva at Adan ay malaglag sa kasalanan upang maganap ang kanyang plano ng pagtutubos at upang ma-display ang kanyang grace and glory. Naniniwala sila, mga kapatid ko gayon, na ang soberenya ng Diyos ay salungat sa free will ng tao. If that is so, mga kapatid, naniniwala sila, if God is truly sovereign, human, tayo mga tao ay walang kalayaan. Dahil lahat ng ating ginagawa, itinakda na ng Diyos. Akala mo lang malaya ka, pero ang totoo, sabi nila, ang Diyos ang nagtakda na magdesisyon ka ng mga desisyon na ginawa mo. Akala mo lang. So, in this version of sovereignty of God, our free will ay parang isang ilusyon lamang. Hindi tayo totoong malaya. Ibig sabihin, pati po si Judas, dahil kailangan na magkakanulo kay Jesus, maging si Judas daw ay itinakda ng Diyos na siya ay mag-Judas o magkanulo para maganap ang plano ng Panginoon na siya ay mapapako sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon silang hint, mga kapatid, ng iba ay nagtatanong, ligtas kaya si Judas? Ligtas ba si Judas? Ano pong palagay ninyo, mga kapatid? Sabi ng iba ay ginawa lang naman niya ang nakatakda sa kanya ng Diyos dahil kung walang maghuhudas, hindi siya mapapako sa krus. So sa version na ito, mga kapatid, ng soberenya ng Diyos, ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng desisyon. Lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin,
at lahat ng mangyayari from beginning hanggang sa katapusan ng history ay itinakda na ng Diyos dahil kailangan paganap ang plano ng Diyos. Kaya ang bawat isa ay binigay niya na ng assignment o takda na dapat gawin. Sa version na ito, mga kapatid, ng soberenya, nilitaw na parang ang Diyos ay kagaya ng isang scriptwriter. Alam niyo yung scriptwriter? Kung mayroong movie, mayroong scriptwriter na nagsulat ng bawat dialogue, ng bawat eksena, at bawat event doon sa movie ay nakasulat na sa sinulat ng scriptwriter. Kaya di ba, pag may telenovela, abang na abang tayo, ano kaya mangyayari sa bida? Ano? Makikilala na kaya niya yung kanyang tunay na ama? Ang problema, mga kapatid, sa Philippine telenovela, yung kwento ay hindi pa tapos. Kaya hanggang maraming manonood, makikita na dapat sila, ang gagawin ng scriptwriter, imbis na makikita sila, biglang may tatawag doon sa bida at hindi niya napansin na kasalubong niya na yung tatay niya. Kaya yung palabas, umabot na 10 taon. Hindi pa rin tapos. At tayo naman, abang-abang kaya mangyayari. At totoo, mga kapatid, nasa kamay tayo ng scriptwriter. Ang marami mga nanood, sige, pabahin pa natin. Namatay na, nabuhay pa ulit. Bakit? Sabi ng scriptwriter eh. Daming nanood, di mataas ang rating, mga kapatid. Ano? Kaya pinapahaba ng pinapahaba sa mata yung iba, mga kapatid, sa ibang bansa. Tapos na kagad kasi bago pa man nagsimula yung shooting, tapos na yung kwento. O, kaya may silang. Ganong episode lang. Eh sa atin, bata pa tayo, nagbinata na, hindi pa rin tapos eh. Ano, yung probinsyano, ilang taon pa yun. Yumaman na yung mga, yung mga artista, mga kapatid, dahil umabot na ng isang dekada, yung gabi. Batang Quiapo na siya ngayon. Batang Quiapo ba? Hindi pa tapos? Hindi pumalit sa probinsya. Ay, pumalit. Hindi ko alam, mga kapatid. Yung mga sumusubaybay dyan, di ba? Dati yung Mara Clara. Esperanza Teddy. Ay, grabe, hindi nabutan yung iba yung Mara Clara na. Nagano sila eh. Nagdadag, mga kapatid. So, ang punto, mga kapatid ko, alam na ng scriptwriter kung ano mangyayari. Bawat dialogue, yung sasabihin ng bida at ang bawat karakter, mga kapatid, sa nobela ay nakasulat at may dialogue, merong script na sinusundan at hindi po pwede na isang karakter ay lalabas sa script. Imagine nyo, mga kapatid, kung merong 15 karakter sa isang nobela na ginawa ng isang scriptwriter at may isa doon na nagpasya na ayaw kong sundin ang script dahil sa script, patay na siya. Sabi niya, ayaw ko pa mamatay. At hindi niya sinunod yung script, mga kapatid, ng scriptwriter, ang kwento na ginawa ng scriptwriter ay magugulo. Dapat lahat ay sumunod sa script na ginawa ng scriptwriter, kung hindi, ay magugulo ang kwento at hindi magaganap yung kwento na nasa isipan ng scriptwriter. Kaya para sa iba, mga kapatid, ang Diyos para maging sovereign, para magawa ang kanyang plano at matupad ang kanyang layunin, kinailangan niyang magtakda sa bawat isa ng script na kailangan ito ang ating sinusunod. Although hindi natin alam, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay ginagawa daw natin ang ayon sa kanyang kalooban. Pero ang problema, mga kapatid, sa idea na ito ng soberenya, mga kapatid ko, lilitaw na ang Diyos din ang author ng kasamaan. Ibig sabihin, siya rin ang nagtakda kay Judas na ipagkanulo, mga kapatid, ang Panginoon.
Ibig sabihin, ang Diyos din na nagplano para kay Eva at Adan ay malaglag sa kasalanan. Pero ito ang sabi, mga kapatid ko, ng Book of James. James chapter 1 verse 13. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, kung tayo natutukso sa kasalanan, huwag mo sabihin tinutukso ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama. Huwag natin sabihin na ang Diyos ay binibigyan ako ng tukso para gawin ko ito. Huwag natin sisihin ng Diyos. Huwag natin sabihin na script kasi ito. Nakatakda na magkasala mo ngayong araw. Ito ay kalooban ng Diyos. Huwag sabihin nino man na tinutukso ka ng Diyos. Na para pag ang Diyos pa may kasalanan pag tayo nagkasala. Isa ba nanggagaling ang tukso? Sabi sa next verse. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. Huwag natin sisihin ng Diyos. Kaya say amen. Kalooban doon ng Diyos magkasala ko. Hindi kalooban ng Diyos na magkasala tayo. Hindi tinutukso ng Diyos na magkasala tayo. Hindi natutukso ang Diyos ng masama. Natutukso tayo, sabi diyan, kapag tayo ay nahihila ng ating sariling masamang pita at nahihikaya. Can we say amen? Pag nagkasala, natukso tayo, nahila tayo ng ating sarili masamang pita. Huwag nating isisi sa Diyos. Huwag nating isipin na script ito ng Diyos. Hindi nanunukso ang Diyos ng masama. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, from this verse ay atin din makikita ang responsibilidad ng tao. Can we say amen? Ang soberenya ng Diyos ay hindi po inaalis ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Tayo po, mga kapatid, ay merong responsibility sa ating mga sariling pagpapasya. Binigyan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng kapangyarihang magpasya o magdesisyon at meron pong responsibilidad na kaakibat ang ating bawat desisyon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tignan niyo ang sabi sa Psalms 119 verse 109. Psalms 119, 109. Ano ang sabi doon? My soul is continually in my hand, yet do I not forget thy law. Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay, gayun may hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Although ang ibig sabihin ng context ay panganib, parang lagi nasa panganib ang kanyang buhay. Pero meron pong hint sa atin dito, mga kapatid, ng ating kaluluwa. Ibig sabihin ng ating kaligtasan. Although ang kaligtasan natin ay nasa Diyos, pero binigyan tayo ng responsibilidad ng Panginoon na pangalagaan ang ating kaligtasan. Ang kaluluwa ko ay laging nasa aking kamay. Ibig sabihin, mga kapatid, bawat desisyon natin ay meron pong implication at pwedeng magkaroon ng consequence sa ating kaluluwa. Can we say amen? Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, sa pagdidesisyon dahil ibinigay sa atin ng Panginoon ang kalayaang ito, ngunit mayroong kasamang responsibilidad. Sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, ay mababasa natin, mga kapatid, kung paanong binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan. Genesis 2 verse 16, ito ang sabi ng Bible. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ito ang unang beses
na nabanggit sa Bible, ang kalayaan ng tao magpasya. Pastor, malaya naman tayo gawin ang gusto natin, di ba? Yes, may kalayaan tayo na gawin ang gusto natin. Pero malala dyan ng Panginoon, lahat yan malaya kang kumain. Pero huwag kang kakain doon sa puno na nasa gitna, yung puno ng pagkalam ng mabutit masama. Dahil pag kumain ka doon, mamamatay ka. So ang kalayaan, mga kapatid, ay hindi puro kalayaan lang. Kayo say amen? Hindi puro kalayaan lang. May kasama yung responsibilidad. May kasamang warning. Ang kalayaan, mga kapatid, pag ginamit natin sa pagsuway sa salita ng Panginoon, meron pong consequence. Sabi diyan, sa araw na ikaw ay kumain, ay walang pagsala, mamamatay ka. Meron pong responsibility na kaakibat sa kalayaan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Deuteronomy 30, verse 19, ito po ang sabi ng Panginoon. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Malinaw ang Bible, mga kapatid. Sabi ng Panginoon dito, saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. Ano sabi niya dyan? Inilagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Binigyan tayo ng choice ng Panginoon. Now, kung talagang walang free will ang tao, mga kapatid ko, nonsense na magbigay ng choice. Pero binigyan tayo ng choice, mga kapatid, dahil meron tayong kapangyarihang mamili. Kaya sabi niya ng Panginoon, saksi niya ang langit, saksi niya ang lupa, na binigyan niya tayo ng pagpipilian. Ang choices, mga kapatid, ay buhay or kamatayan, pagpapala at sumpa. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Mga kapatid, binigyan tayo ng pagpipilian ng Panginoon at ang gusto ng Panginoon, piliin natin ang buhay. Nasaan ang buhay, mga kapatid? Sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Piliin natin na sumunod, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Sabi ng Bukog Ezekiel, bakit ka mamamatay, Israel? Bakit ka mapapahamak? Bakit mo pipiliin mapahamak? Kung pwede ka namang magsisi at sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, meron kang kalayaan na pumili. Binigyan tayo, mga kapatid, ng choice ng Panginoon at ang kanyang admonition. Sundin natin ang kanyang salita upang tayo ay mabuhay at upang tayo ay pagpalain. Ang pagpapala at ang buhay, mga kapatid, ay nasa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Sa Book of Romans, chapter 7, mababasa natin na sinabi ni Pablo, mga kapatid, na sa loob ng tao ay mayroong dalawang umiiral na kagustuhan or will. Romans chapter 7, sa talatang 19, o sulat natin sa 18 o 17, mga kapatid. Romans 7, verse 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kaya ngayon hindi ako gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Mga kapatid, sa ating kalikasang makasalanan, may kasalanan nakatira sa atin. May we say amen? May kasalanan nakatira sa ating lahat. Si Pablo ito na nagsasalita. Ibig sabihin, kahit mananampalataya na, nandyan pa rin ang tendency magkasala.
nandyan pa rin yan. Huwag natin sabihin na wala na. Ano? Huwag natin sabihin na wala na yung tendency na magkasala. Yun yung claim, mga kapatid, no? Ng isang nagpapakilalang Son of God. Diba, marami siyang mga servant. Sabi niya, wala na raw sa kanya yung lust of the flesh kasi. Hindi po totoo yun. Lahat ng tao, nandiyan pa rin nakatira ang kasalanan sa ating katawan. Can you say amen? Kaya kailangan magbantay. Sabi mo sa iyong katabi, magbantay. Sabi mo sa iyong kabilang katabi, yung hindi mo first choice, sabi mo ay mag-ingat. Sa kabila naman, ay ka sa kabila eh. O kabila naman, magbantay, mag-ingat, dahil habang mga tao pa tayo, nandiyan pa rin po ang tukso. Nandiyan pa rin po ang tendency na magkasala, magkamali. Kaya mga kapatid, kailangan paglapit sa Panginoon, palagi merong repentance. Lagi merong pagsisiyasat ng puso, pagsisisi. Dahil ang ating laman, sabi na ni Pablo, merong sin that dwelleth in us. May kasalanan na nakatira sa atin at itong presence of sin ay aalisin pagdating ng resurrection at ng second coming sa rapture, doon na aalisin. Pero hanggang wala pang rapture, meron pang presence of sin sa ating mga katawan. Now, sabi niya sumunod na verse, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa mga tuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Mga kapatid, huwag tayo magtiwala sa ating sariling laman. Kaya ko na yan, matagal na ako, pastor ako, hindi ako magkakamali, hindi ako magkakasala. Malakas ako, prayer ko lang mo, huwag kang umasa sa iyong sariling laman. Dahil sa ating sarili, walang nakatirang mabuti. Kaya nga, mga kapatid, sa ating mga pastor, sabi sa amin lagi sa Bible School, ang protection namin yung aming asawa. Sila protection. Kaya mahirap ang pastor na walang asawa. Daming tukso. Tama? Pag pastor pa naman, kahit hindi pogi, nagiging pogi. Diba? Pogi talaga yung pastor. Diba? Pagbaba mo ng pulpit, diba? Madaming. Kaya mahirap mga kapatid na walang asawa. Kaya yung asawa mga kapatid, yan po ay protection sa amin ng Panginoon. May layo sa kasalanan mga kapatid. Dahil di tayo pwede magtiwala sa ating sarili. Doon tayo bumabagsak. Pagkatiwala tayo sa ating sarili. Kaya kailangan lagi mag-ingat. Di ba? Sabi ko na yung kwento na nag-Bible study si Pastor. Doon sa bahay ng kapatiran, walang ibang kasama yung kapatiran babae. Dumating yung asawa. Sabi ng babae, tago ka, Pastor. Tago ka na niya asawa. Si Pastor naman tago din. Tago rin siya. Eh nakita yung sapatos niya. Nahuli siya. Sabi niya, anong ginagawa mo dito pagka nagtatago? Paano ka pa paniniwala na wala ang ginawang masama? Anong dapat doon? Anong lesson doon? Sabi sa akin sa Bible School, magsama ka na kasama ko pagka isa lang ba Bible study. Huwag solo. Pupunta ka sa bahay ng kapatiran, tapos babae, dalaga, o kaya ay may asawa na wala dyan, wala kang kasama, delikado. Magsama ka na kasama. Kaya asawa, kaya kapatiran, o kaya siguraduhin mo na hindi solo. Dahil kailangan natin mag-ingat, mga kapatid. Sabi diyan, walang tumitirang anumang bagay na mabuti sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapot ang paggawa ng mabuti ay wala. Sa isipan na natin, gusto natin gawin yung tama. Pero yung ating katawan, yung ating laman, yung ability to do it, minsan wala sa atin. Gusto mong tanggihan ng kasalanan, pero yung kapangyarihan na actually tanggihan, mga kapatid, minsan wala sa atin na dadahin tayo ng kasalanan. So ano sabi ni Pablo sa verse 19? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Yung gusto niyang gawin na mabuti, hindi niya magawa.
At yung masama na ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. Verse 20. Datapat kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan lumitira sa akin. So, ang conclusion ni Pablo, kung yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko magawa, at yung masama na ayaw kong gawin, ay hindi ko magawa, ibig sabihin, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi yung kasalanan na nakatira sa akin. Ano sabi sumunod na verse? Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ang ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Mga kapatid, napapansin niyo yan? Sabi ni Pablo, kung kailan gusto mong gumawa ng tama, gusto mo mag-pray, gusto mo mag-fasting, gusto mo magbasa ng Bible, kung kailan gusto mong gumawa ng mabuti, saka dumarating yung tukso. Tama? Lord, ito talaga, itong araw na ito talaga, mag-pray na talaga. Ngayong araw talaga, Panginoon, hindi na ako gagawa mag-isip ng masama. Hindi na ako magsalita ng masama. Kung kailan gusto mong gumawa ng mabuti, saka nandiyan yung mabigat na tukso. Ayaw ko na magsalita na hindi maganda sa kapwa, pero talaga naman talaga. Kung kailan gusto mo nang magpakatino, saka naman nandiyan yung tukso. Lagi nandiyan, sabi ni Pablo, isang principle. Gusto mong gawin ang tama, nandiyan yung tukso, mga kapatid, na tayo pipigilan. Verse 21 o 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkatalo, 23, tatapot nakita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap, na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na sa aking mga sangkap. Sabi ni Paul, pinakita siya sa kanyang sarili na dalawang batas. Yung una ay tinawag niyang law of the mind. Ito'y tumutukoy sa ating budhi, sa ating conscience, sa banal na spirito na tumitira sa atin. Sa isipan natin, gusto natin gawin yung tama, law of the mind. Pero meron din law of the members. Yung sangkap dyan ay yung members ng ating katawan. Sa isipan natin, sa conscience natin, gusto natin gawin yung tama. Pero yung law of the members, yung ating katawan, gustong gawin yung kasalanan. At laging naglalaban itong dalawang ito. At madalas, nananaig yung law of the members. At sasabi ni Pablo. Pasilin at alalahanin natin yan, mga kapatid. May dalawang batas sa ating pagkatao. Law of the mind, yung gusto mong gawin. Law of the members, yung gusto ng katawan mo na gawin. Can we say amen? Law of the mind, gusto mag-pray. Law of the members, gusto matulog. Sabi ng isip mo, magpipray ako. Sabi ng katawan mo, pagod ka na. Inaantok ka na. At i-heli ka na. Hindi ka na nakapag-pray. Nanaig yung law of the member. Kaya mga kapatid, makikita natin dito na hindi po inalis ng kasalanan ang ating free will, kundi pinahina ng kasalanan ang ating free will. Dahil mayroong mga nagsasabi na dahil sa kasalanan, nawalan na ng free will ang tao. Yan ang side nila Martin Luther. Yan ang side mga kapatid ng mga Calvinists. Tayo ay patay sa pagkakasala. Ang tao raw sa kasalanan, walang kapangyarihan na piliin ng Diyos. Dahil patay ang ating free will, under bondage of sin. Pero malinaw dito mga kapatid, hindi po nawala ang ating free will, pero pinanghina ng kasalanan. Can you say amen? Ang katawan kasi na ito ay nakahilig sa kasalanan. Sabi nung kaklase namin mga kapatid sa Bible School, kung saan ka nakahilig, doon ka tutumbag. Tama, no? Pagtayo ka dito ng walis tambo, kung saan nakahilig, doon yung tutumbag. Ang kasalanan, ang katawan natin nakahilig sa kasalanan. Kaya yung bukso, inaayunan ng ating katawan. Nandyan yung free will, pero mahina.
dahil pinagtutulungan ng ating sinful nature, pati nung tukso, nagsasama sila, tinatalo yung kagustuhan natin gumawa ng tama. Hindi po nawala ang free will sa tao, kundi pinanghina ng dahil sa kasalanan. Pero mga kapatid, ang solusyon mga kapatid ko ay ang Ebanghelyo. Ang solusyon mga kapatid ay ang biyaya ng Diyos. Dahil kahit mahina mga kapatid ang ating free will na gawin ang tama, nandyan ang biyaya ng Diyos at ang unang task ng biyaya ng Diyos sa atin ay i-assist ang ating will na manampalataya sa Ebanghelyo. Ang biyaya ng Diyos, hindi kagad babaguhin ang pagkatao mo ng first time mong maging believer. Ang biyaya ng Diyos o tinatawag na prevenient grace of God, ang unang ginagawa nito ay i-assist ang ating kalooban na magpasyang manampalataya at sumunod sa Ebanghelyo. At nung ating ginanap ang Ebanghelyo mga kapatid through sanctification, doon na unti-unting binabago ng Diyos ang ating pagkatao. Pero ang unang kinakailangan mong manampalataya at sumunod sa Ebanghelyo. For the gospel of Christ is the power of God unto salvation to everyone that believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang biyaya ng Diyos nandiyan, hindi ka kagad magbabago. Hindi yan overnight transformation. Saka na ako manampalataya sa Ebanghelyo pagka nagbago na ako, Pastor. Hindi mo kaya magbago. Una ka munang sasampalataya. Pag sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo, doon magaganap ang regeneration, mga kapatid, ang pagbabago sa iyong buhay. Dahil hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Diyos lang ang kayang magbago sa atin, mga kapatid. At ang ginamit niyang paraan para tayo baguhin ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Ebanghelyo, mga kapatid. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. So gusto ko sabihin ngayong umaga, mga kapatid ko, ngayong tanghali. Although ang Diyos ay sovereign, siya po mga kapatid ay mayroong kapangyarihan, pero hindi niya in-override ang ating free will. Meron kang kapangyarihan magpasya at ibinigay yan sa atin ng Panginoon. Hindi po ito isang ilusyon na parang akala natin malaya tayo, pero totoo, ginagawa lang natin kung ano ang tinagda ng Diyos. Hindi po. Meron ka talagang kalayaan. Ang tao po, mga kapatid, ay maliligtas dahil sa kanyang sariling pagpapasya, ngunit unang-una dahil sa biyaya ng Diyos. Ang tao rin po ay mapapahamak dahil sa kanyang pagpapasya kung papasyahan niyang hindi manampalataya sa Panginoon. Yan po, mga kapatid, ang harmony ng sovereignty of God at ang free will ng tao. Sabi ng Genesis 50 verse 20, na si Joseph, mga kapatid, ay nandun na sa Egypt. Talatangin ng kwento, binenta siya ng kanyang mga kapatid. At nung namatay na yung tatay, malungkot mga kapatid, pag namatay na yung magulang, minsan nag-away-away na yung mga anak. Nung namatay yung tatay nila, natatakot yung mga kapatid ni Joseph. Sabi ng mga kapatid, pakagantihan tayo ni Joseph. Patay na si tatay. Diba? Niribin na ni Joseph na ako yung binenta nyo. Sige, pupunta na kayo dito, dali nyo si tatay dito. Eh di masaya sila. Nung namatay yung tatay nila, natakot yung mga kapatid. Naku, patay na si tatay. Makabawian tayo ni Joseph. Isip nila kay Joseph, hinihintay lang na mamatay yung magulang nila, gagantihan sila. Dahil totoo naman may mga ganun, ano? Kapag namatay yung magulang, doon nag-away-away na, hindi na magkasundo. So, ang sabi ni Joseph sa kanila, huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo gagantihan. Bakit? Ito ang mindset ni Joseph, verse 20. As for you, you thought evil against me. Sabi ni Joseph sa verse 20, tungkol sa inyo, inyong pinalagay na kasamaan laban sa akin. Now, take note, hindi sinabi ni Joseph na hindi. Ginawa ng talaga ng Diyos yan na gawan niyo ako ng masama. Ang Diyos talaga ng plano na ibenta niyo ako. Hindi, sabi niya, you!
You meant it for evil. Desisyon niyo yun. Desisyon niyo na itapon ako doon. Desisyon niyo na ibenta ako. You meant it. Desisyon niyo yun. Pero ito ang sabi ni Joseph. But God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Yes, desisyon niyo yun. Ginawa niyo ko ng masama. Pero ang Diyos, ginamit yun. At ginawa ng Diyos para sa kabutihan. Kahit mayroong ginawang hindi tama, mga kapatid, ang soberenya ng Diyos ay dito tayo mamamanga. Na lahat tayo may kalayaan. Pero sa bandang uli, mga kapatid, kahit tayo ay gumawa ng kanya-kanya nating desisyon, sa bandang uli, kayang gamitin ng Panginoon lahat ng sirkumstansya, lahat ng desisyon para sa bandang uli, magaganap pa rin ang kanyang plano. You meant it for evil, but God meant it for good. Mga kapatid ko, let me tell you this afternoon, yan ang totoong sovereignty. Ang sovereignty ng iba, ang isipan nila, kailangan ng Diyos na kontrolin bawat isa. Sa soberenya ng isip ng iba, kailangan ng Diyos na kontrolin ang bawat desisyon ng bawat tao, masunod lamang ang kaniyang plano. Tama? Imagine natin kanina, 15 na mga karakter sa nobela. Ang isa, nagsabi, ayoko sundin yung script, ano mangyayari? Sira yung kwento. Tama? E paano kung lahat ng 15 na yun, nagsabi, hindi namin susundin ang script? Ano mangyayari? Chaos. Nawala na sa kwento. Na iba na yung plano. Tama, mga kapatid? Yun ang isipan nila sa Diyos. Pero let me tell you, mga kapatid, hindi po takot ang Diyos na bigyan tayo lahat ng kalayaan. Can you say amen? Ang isang scriptwriter, matatakot siya pag may isang lumabas sa script. Dapat lahat tayo sa script lang. Hindi yung totoong kapangyarihan. Hindi yung totoong otoridad. Hindi yung totoong soberenya. Dahil kailangan niyang kontrolin lahat. Pero ang totoong soberenya, mga kapatid ng Diyos, binigyan niya tayo lahat ng kalayaan. Gawin mo gusto mo, gawin natin ang gusto natin. Bawat isa sa lahat ng 6 na bilyong tao sa buong mundo, ginagawa araw-araw ang gusto nila. Pero sabi ng Panginoon, I am God. There's nobody like me. I declare the end from the beginning. And whatever happens, my purpose shall stand. Ang layunin ko ay mananayo. Hindi po intimidated ang Diyos sa ating free will. Binigyan niya tayo lahat ng kalayaan. Hindi siya kagaya ng scriptwriter na magpapanik. Paano na lang ito? Yung isa, hindi sumunod sa script, magugulo ang kwento ko. Hindi po intimidated ang Diyos, mga kapatid, na bigyan tayo ng kalayaan. Dahil ito po ang totoong soberenya at kapangyarihan na inalaw tayo ng Diyos, mga kapatid, magkaroon ng kanya-kanyang free will, but in the end, mga kapatid, sabi ng Panginoon, it's okay. Lahat yan, sa kanyang karunungan, kaya niyang gamitin para sa kanyang plan. And we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. Lahat ng bagay ay naglalakit-lakit sa ikabubuti niyang mga nagsisiibig sa Diyos at mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya mga kapatid, hindi po nagpapanik ang Diyos. Nung nagkasala si Adan, hindi po nagpanik ang Diyos. Ano kaya gagawin ko? Nagkasala si Adan. Maging na nagrebelde si Lucifer, mga kapatid, hindi po nagpanik ang Diyos na anong gagawin ko. Nagrebelde ang aking anghel. Hindi po, mga kapatid. He is sovereign. He is almighty, mga kapatid. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, mga kapatid, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Let me tell you, mga kapatid, kung ano ang soberenya ng Diyos. Hindi siya scriptwriter.
na nagbigay sa atin ng kanya-kanyang dialogue. Alam niyo kung paano natin ma-illustrate ang soberanya ng Diyos? Hindi bilang scriptwriter. Para siyang isang chess grandmaster. Kahit anong move mo, lalo ko tayo mga novice chess, pag ang kalaban mo grandmaster, kahit anong move mo, alam niya na lahat ng combination. Ano mang i-move mo, alam niya na kung ano ang move na dapat gawin. Ang isang chess grandmaster tayo mga kapatid bilang mga novice sa chess, dito si Papa, grandmaster yata na si Papa. Si Rosauro Kasparov. Sino nag-chess dito? Marunong mag-chess? Pag novice tayo mga kapatid, ang laro natin ng chess, kain, ano? Ang tingin lang natin ay kain. Natin alam, pag kinain natin yun, mag-checkmate tayo. Kasi nakita lang natin, uy, kain. Hindi natin alam, sacrifice pala yun. Kung pag medyo intermediate yung galing mo, isa nakikita mo hanggang dalawang palitan. Isang tira, yung tira ng kalaban, at isang tira muli, nakita mo na. At minsan sa atin, mga kapatid, ng mga novice sa chess, ang ating isipan, sana magkamali. Sana magkamali siya dito. Sana hindi niya makita. Ganyan yung mga novice, pero yung mga magagaling ng chess, ang kanilang ina-anticipate yung best move ng kalaban. Pag minove ko to, ano yung best move niya? Tapos ano yung best move ko sa best move niya? Tapos ano yung best move niya sa best move ko sa best move niya? Ilang palitan ng mga best move ang iniisip nila. Kabisado na nila mga kapatid ang bawat square doon sa ilang libo, ilang milyon na combination ng mga tira alam na ng isang grandmaster. Kaya isang move pa lang mga kapatid, opening pa lang, sa isipan ng grandmaster, mati ka na. Nakakadalawang move ka pa lang sa isipan ng grandmaster, alam niya na yung mga next move. Hindi po siya scriptwriter mga kapatid na ito dapat gawin mo. Ito dapat itira mo para manalo ako. Ikaw dapat iti-move mo para manalo ako. Hindi po ganun mga kapatid ang soberenya ng Diyos dahil ang concept na yun ay limitado mga kapatid. Ang totoong soberenya ng Diyos mga kapatid kagaya ng isang chess grandmaster, anuman mga kapatid ang ginawa ng kaaway, ang Panginoon mga kapatid ay palaging mayroong plano. Ang Panginoon ay hindi kaya mga kapatid na ladlangan, hindi siya kayang lamangan, hindi siya kayang unahan mga kapatid, dahil ang Panginoon natin ay makapangyarihan at marunong sa lahat. Ang sabi ng Bible, kung alam lang nila ng prinsipe ng sanlibutan ito, kung ano ang plano ng Panginoon, hindi sana nila pinatay ang Panginoon ng kaluwalhatian. Akala ni Satanas, mga kapatid, nung nabango si Kristo, nanalo na siya. Pero hindi niya alam, mga kapatid, yung kamatayan ng ating Panginoon ay ang kamatayan na gagapi sa kapangyarihan ng Diablo, mga kapatid. Dahil ang kamatayan na yun, mga kapatid, ay hindi po, mga kapatid, pagkatalo. Yun yung ultimate sacrifice, mga kapatid, na nagbigay sa kanya ng checkmate. Tinalo, mga kapatid, ng kamatayan ng Panginoon ang kapangyarihan at may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid bagay ang Diablo. Kaya sabi ng Bible, kung alam lang niya, hindi niya sana pinapatay ang Lord of Glory. Pero mga kapatid ko, dahil din yan ang kapangyarihan at karunungan ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagtatapos, ang gusto kong sabihin, patuloy lang tayong sumunod sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ang may control at authority sa lahat ng bagay. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang kinakaharap mo ngayon. Alam niya kung ano ang iniisip at pinanghahawakan mo ngayon. Alam niya kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Alam niya maging ang bukas natin, mga kapatid. Alam niya ang hinaharap. He declares the end from the beginning. He is the great architect. He is the great grandmaster. Kaya mga kapatid, sabi ng isang awit, because He lives,
I can face tomorrow. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, magtiwala at sumunod lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. And the Lord our God, mga kapatid ko, will work it out for our good. Last verse, ang sabi ng Bible, Revelation 19, verse 6. Ito ang sabi ni John. Ito ang awit na narinig doon sa langit sa pangitahin ni John. Ang sabi doon, narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang narinig ni John, mga kapatid, na awit sa langit ay ito, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay naghahari sa lahat, mga kapatid ko. He is reigning. Siya po ay nananatiling nasa trono, nakaluklok, may kapangyarihan, may otoridad. That's why, mga kapatid, we can be faithful and we can trust in our God, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Dahil ang hari na nag-ahari sa langit ay hindi po isang Diyos na mahina, hindi po isang Diyos na limitado, hindi po isang Diyos na walang authority. Ang Diyos na nag-ahari, mga kapatid ko, ay isang Diyos na makapangyarihan, marunong at makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo na ang kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala para sa iyong bukas. Dahil sinasabi ko, mga kapatid, God is already there. Don't be afraid about tomorrow. God is already there. Bago pa dumating ang bukas, mga kapatid, nandun na ang Diyos. Kaya huwag kang mag-alala at huwag kang matakot sa iyong kakarapin. Huwag kang matakot na magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ang mga takot at alinlangan madalas ay nasa isipan lamang natin. Huwag kang mag-alinlangan na isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na may control sa lahat ng bagay. The whole earth is the Lord's and the fullness thereof. He owns the gold and the silver. He owns the 1,000 cattle in the hills. Ang Panginoon, mga kapatid ko, ay nanatiling nakalugod. Ano man ang mangyayari dito sa mundo, ano man ang mga kaguluhan sa ating paligid, ano man ang mga alinlangan na mayroon ka sa buhay mo ngayon, Lord, paano ko bukas? Lord, paano kami next week? Paano kami next month? Lord, paano kami next year? Ano mangyayari sa pamilya ko? Kapatid, iniwala mo yan sa Panginoon. Iasa mo yan sa Panginoon. Dahil may pangako ang Panginoon sa mga nagtitiwala at maasa sa Kanya. Hindi ka mapapahiya. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Mapalad ang tao na ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon. I encourage you this afternoon, hindi ka nagkamali na maglingkod sa Kanya. Hindi ka nagkamali na magsuko ng buhay sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na nangangalam ng bukas. Alam niya ang nakaraan. Alam niya ang kasalukuyan. At alam niya ang bukas, kapatid. Siya ay siya ko nga. Alam niya lahat ng bagay. I encourage you. Magsuko tayo ng buhay sa Panginoon.
Yes, hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon bago tayo magtapos ngayon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Trust in the Lord, kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah. Sige mga kapatid, hangaan natin ang Diyos ngayong umaga. Let us admire His sovereignty, His majesty. Sambahin natin ang ating Panginoon. Hindi ba siya nakakamangha? Hindi ba napakagaling at napakarunong ng ating Diyos? Sino ang kagaya niya? Sino ang katulad ng ating Diyos? I submit to you this afternoon, wala ang kagaya niya. Wala ang katulad niya. He is the omnipotent, the omnipotent, omniscient, omnipresent God. At sinasabi ko sa iyo, kapatid, maaari mong itiwala ang buhay mo sa Kanya. Sige, hallelujah. Anong mayroon kang inaarap ngayon? Pwede mo yung itiwala sa Panginoon. Anong pagsubok mayroon ka ngayon? Pwede mo yung itiwala sa Panginoon.